Magandang umaga po sa inyong lahat. Parang mahina. Magandang umaga po. Yan. Nagsisimula tayo ng bagong taon, kailangan masigla tayo. Sapagkat itong bagong taon na ito ay bigay sa atin ng Panginoon. Ito po ay pangatlong linggo ng ating taong 2013. Ano? At salamat sa Panginoon sapagkat ano yung sermon natin nung isang linggo? Ano pa yan? Bagong ano? Bagong pangarap. Di ba? Ano yung mga pangarap natin? Di ba? Ano yung sermon pa natin nung nakaraan? Hindi na matandaan. Ano? Bagong taon, bagong buhay. Nanonood ba kayo sa YouTube ng ating FCC? Ando doon lahat yung sermon namin ni Pastor Mark. Alam nyo, meron pong mga taga-China na nag-email kay Jacob. Sabi niya, Kuya Jacob, salamat kasi marami kaming nakikinig dito sa nanonood, inaabangan namin ito. Every Sunday, inaabangan namin yung mga bagong sermon sa FCC na napapanood namin dito kasi bawal po yan sa YouTube, sa China. Kaya ngayon, sabi nila, huwag kayong ihinto sa talagang pangangaral ng salita ng Diyos sapagkat hindi lang ito kayong nakikinabang nito, kundi tayong kahit mga nasa China pa, sa Pilipinas pa, naririnig po tayo doon at salamat sa Panginoon. Kaya lagi po nating ipanalangin yung mga pastor natin na huwag magkakasakit, huwag magkakaroon ng rayuma, huwag magkakaroon ng gout para talagang patuloy. Okay, sabi po rito, masaganang buhay. Ito ang una kong tanong. Sino ang gustong yumaman? Taas ang kamay. Talaga. Itaas din yung mabuti yung kamay niya. Praise the Lord. Okay, ayoko na nakataas. Sino yung gustong yumaman? Tumayo. Tumayo. Sige. Upo na. Para yung ayaw ng iba, no? Ayaw ng iba. Ano? O mayaman na yung iba? Ha? Alam nyo, kung ano yung idideklara natin, yun ang magaganap. Ayaw ba ng iba? Sino gusto yumaman doon sa likod? Ayaw talaga eh. Ha? Ayan. Sabi ko na eh. Ibig sabihin, mga kapatid, masaganang buhay, masama ba sa isang Kristiyano ang yumaman? Ipakikita ko po sa larawan, minsan pag pinag-uusapan natin, ang akala natin, prosperity gospel ito, hindi po. Ito'y napakaliwanag sa Biblia. Ito, tingnan niyo, bagong taon, di ba dinadalangin natin lagi, maging masagana ang buhay natin. Nakagumistan ko, nagising ako sa isang pamilya na maraming tradisyon. Pag bagong taon na, paggising ng alas 12 ng gabi, magbabagong taon, di ba? Maraming pera na binibilang ang aking ama. Binibilang ng bilang. Pag natapos na yun, bilang na naman. Ulit-ulit lang yun. Ulit-ulit. Sapagkat ang sabi nila, pag daw bagong taon, magbilang ka ng pera para isang taong kang may pera. Isang taong kang may pera. Totoo ba yun? Sa Chinese New Year naman, ano ang ginagawa? Pagka sila po ay nagse-celebrate ng bagong taon, bumibili sila ng yung mga bilog-bilog. Bilog-bilog na prutas, at yun daw ay masaganang buhay. Hindi ba? Hindi ba yun ang pinag-uusapan natin? Ano pa yung mga pamahiin nyo naririnig? Pag ikakasal, sinasabugan ng bigas. Bakit? Para masagana ang? Marami. Di ba? Marami po tayong pamahiin na gano'n. Ano pa? Pagka ikinakasal, sinasabitan ng pera. Yeah, marami pa. Ano pa nakikita nyo na masaganang pag umaakyat yung ikakasal, sasabugan ng bigas, pera, at ang sabi nila masagana. Alam nyo, mas maganda ang layunin ng mga tao. Pero gusto ko pong ipakita sa inyo, sino ba talaga nagbibigay ng kasaganaan ng buhay?
Yon, gusto ko pag-aralan natin ito. Tingnan po natin yung John 10:10. Ang sabi po diyan. Ang sabi po riyan, kaya lamang pumunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw. Di ba? Pumatay at magwasak. Naparito ako, sino po yan? Upang ang mga tupa. Bilugan niyo yung tupa. Yung tupa. Di ba? Okay. Makikita natin dito, naparito ako upang ang tupay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at siyang buhay. Iyan ang kalooban ng ating Panginoon. Nagpunta ang Panginoong Jesucristo rito, iniligtas tayo sa krus ng Kalbaryo, pero mga kapatid, hindi po kalooban ng Diyos na matapos kang iligtas ay maging salat ka naman sa material na bagay. Hindi po yon. Pag-aaralan po natin yan. Napakaliwanag po ng Biblia tungkol dyan. Naparito ako upang tupay magkaroon ng buhay. Tingnan po ninyo yung Ephesians chapter 3:20. Ano po? Ang Biblia, second edition. Ito po yung salin nito. Tingnan natin. Basahin natin lahat. Sabay-sabay po tayo. Ngayon sa Kanya na makagagawa ng higit na sagana. Nakita niyo yan? Higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi. Ano yung hinihingi natin araw-araw? Tapos ano ang hinihingi natin? Pagkain, pambayad. Okay, marami. Pero ang sabi diyan, higit na sagana ang kayang ibigay ng ating Diyos. Ang sabi diyan, ngayon sa Kanya na makagagawa. Sino ang makagagawa ng higit na sagana? Ang Diyos lang. Ano po? Kaya po makikita natin, bagong taon, masaganang buhay. Sino magbibigay ng masaganang buhay? Ang Diyos lamang. Pero tingnan po natin mamaya, paano ko ba makakamit talaga at nakamit na po ito ng marami? Di ba? Makakamit natin to. Okay, tingnan natin to. Ano bang ibinibigay talaga ng Panginoon? Ito, number 1, kasaganaan sa kaligtasan. Gusto ko po makita natin ito. Ang unang ibinibigay ng Diyos, yung pong kayamanang espiritual. Tandaan po natin, ang kayamanang espiritual o yung espiritual talaga, ang Diyos lamang ang makapagbibigay niyan. Gusto po, sumagot tayong lahat. Mula nung makakilala ka sa Panginoon, anong pagpapalang espiritual ang nakamit natin? Yeah? Ito pa. Ano pa? Marami. Pag-ibig, marami. Ito, matindi. Lumaki ang pamilya mong espiritual. Tumingin ka sa katabi mo. Pamilya mo yan eh. Di ba? Di ba? Sino po rito yung pumunta rito walang kakilala? Hanggang ngayon, walang kakilala. Pero nung mapunta ka rito, ano nangyari? Dumaming kakilala. Napunta ka sa hospital, walang dumadalaw sa iyo. Pero ngayon, pag nagkasakit ka, nagugulat yung mga doktor sa dami ng bumibisita sa iyo. Ang akala, ikaw ang mayor ng La Palma. Dahil sa dami ng dumadalaw sa iyo. Pagpapalang espiritual yan. Pag namumroblema ka, ilan ang tumatawag sa iyo at nagpapalakas ng loob sa iyo? Pagpapalang espiritual. Kasaganaan po yan. Di ba? Doon sa kasaganaan ng kaligtasan na yon. Tingnan po ninyo. Makikita po natin dito. Basahin natin. Sabi po riyan, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating kasalanan. Namatay siya. Upang tuluyan nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang kayamanang sa kaligtasan. Isipin niyo yan, sa kanyang pagkamatay sa krus, ano nangyari sa atin? Dinala niya ang bigat ng ating kasalanan. Tayo po ang makasalanan at pupunta tayo ng kapahamakan. Pero salamat sa Panginoon, ang Diyos ang nagbigay niyan. At ang sabi niyan, upang tuluyan nating iwan ang pagkakasala. Mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling
Isipin niyo yung kayamanan niyan, kayo gumaling. Alam mo ba na ako at ikaw ay may sakit? Oh, alam po muna niyo yon? Sakit ng pagiging matampuhin. Sensitive. Di ba? Sino po sa atin yung gano'n? Yung bang, di ba? Tayong lahat yan. Marami sa atin yan. Naku, hindi lang nabati, nagtampo na. Hindi lang nakamayan, nagtampo na. Ay, hindi mo lang ako binati doon, ayoko na doon. Di ba? Marami pa. Sakit ng pagiging, mainggitin. Di ba? Sakit. Maraming sakit. Magagalitin. Laging kinagagalitan si Mister. Di ba? Noel, bakit ba itinataas mo kamay ni Laura? Ano ba ibig mo sabihin? Pero nung kasaganaan sa kaligtasan, ano nangyari? Nabago ang buhay. Mga kapatid, ang sabi po diyan, maraming buhay ang nabago. Maraming pamilya naayos. Naayos. Mapakarami pa. Maraming tao nagkaroon ng kapayapaan, kasaganaan sa kaligtasan. Isipin nyo, kanino mo makakamit yan? Sa ating Panginoong Jesucristo. Dati ba, noon nga, pagising mo sa umaga, lamok utagad yung mukha mo. Diba? Trabaho na naman. Ano bang buhay ito? Di ba? Galit na galit ka sa buhay. Di ba? Galit na galit ka. Hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit ka, pinaglihi ka sa sama ng loob. Hindi ko maintindihan. Di ba? Makikita na, hindi ba? Ganun tayo. Galit na galit. Pero nung maging Kristiyano ka, pagkagising mo, pambira. Di ka pa nagtututbrush, nakangiti ka na. Bakit? Dahil sa Diyos. Di ba? Kayamanan, kasaganaan sa kaligtasan. Tandaan po natin, ang kayamanang espiritual, ang Diyos lamang ang makapagbibigay niyan. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama na ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin sabay-sabay. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Dahil sa ating pakikipag-isa. Sino po ang magkakamit ng pagpapalang espiritual? Lahat lamang ng nakipag-isa kay Kristo. Wala nang iba. Yun lamang nakipag-isa kay Kristo. Nagkaroon, napaka-kahanga-hanga ang Panginoon. Bisa napapansin natin yung mga tao na, bakit mula nang maging Kristiyano ka, gumaganda ka? Bakit mula nang maging Kristiyano, paano nga, nagkaroon ng kapayapaan? Bakit mula nang Kristiyano ka, lagi kang nakangiti, laging, hindi katulad ng dati. Pero kaya ito naman na nakapagtataka, alam mo, mula nang maging Kristiyano ka, sumahol ka pa sa dati. Yung mga, parang hindi nakabe-bless yun, di ba? Ibig sabihin, walang kasaganaan sa kaligtasan. Kaya kailangan po, ang sabi rito, tingnan nyo, basahin pa natin. Ephesians chapter 2, 4 and 5. Sabay-sabay tayo. Sabi po dyan, subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig na inyukol niya sa atin. Tayo binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Tingnan niyo yan. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kasaganaan sa kaligtasan. Kayamanang espiritual. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos. Kahit sino ka pa, habag na habag ang Diyos sa atin. Gusto ng Diyos, maligtas ka talaga. Gusto ng Panginoon. Isipin mo, alam po ba ninyo ang kasaganaan sa kaligtasan kasama ang kagalingan? Alam po ba ninyo ang kasaganaan sa kaligtasan, may sakit ka, pwede kang pagalingin ng ating Panginoon. Sa Biblia, bulag nakakita, pilay nakatayo, may cancer gumaling, may pera, walang pera, nagkapera. Marami po dyan, yumaman. Papakita ko po sa inyo mamaya. Kaya ang tunay na pag-asa natin talaga, ang Panginoon. Minsan nagtataka ako sa Kristiyano, parang sawang-sawa sa pagiging Kristiyano niya. Mga kapatid, alam niyo, ang maging Kristiyano ay isang pribilehiyo. Ang maging anak ng Diyos, nasa iyo lahat ang pagpapala ng ating Panginoon.
Nasa iyo ang pagpapala ng Panginoon. Kaya, huwag kang magsasawa kapag, magdi-devotion ako. Kailangan natin yan eh. Kailangan po natin yan. Kaya kailangan po natin yung makita natin, tamang-tama itong kasaganaan sa kaligtasan, masaganang buhay. Ang nagbibigay pala talaga ng kasaganaan ng buhay ay ang Panginoon. Nakita na po ba kayo ng mga drug addict na ngayon ay nangangaral ng salita ng Diyos? Nakakita na po kayo, nung nasa Pilipinas po tayo, balitang-balita ang Bilibid Prison, na minsan may mga riot doon, may mga sigi-sigi, ano pa? Spuknit, ano pa? Parang ang pinakahari doon ay si Frank. Halimbawa, yung mga sigi-sigi, ano pa? Okso, ano pa? Talagang may mga bahala na gang. Marami, napakarami. Pero ito, alam po ba ninyo ngayon, sa Muntinlupa, napakaraming leader ng mga gang na ito na naligtas. At yung mga riot, nabawasan. Alam niyo kung bakit? Nagkaroon ng kasaganaan ng kaligtasan. Meron po akong kilala, ito po isang naging papuri singer po ito, ibang kilala ng Ibeto, kung sa Pilipinas kayo naging Kristiyano, ang pangalan niya, Bill Aujero. Siya yung gumawa ng Muntinlupa, Nanay Marina, kilala mo ito, di ba? Okay, siya po ang umawit ng Muling Isinilang, ano pa yung kinakanta natin, kay sarap umawit, awiti, siya po yung naglikha noon. Okay, yun po yung nakakasama ko, may mga concert siya sa Manila, pag minsan nakakasama ko po siya, kilala ko po siya, lagi siyang naka-long sleeves. Alam niyo kung bakit? Ang tattoo niya mula rito hanggang dito. 1960. Sino na po buhay noong 1960 rito? Ayaw niyong umamin? Okay, 1960. Okay. Public enemy number 1 siya sa Metro Manila. Alam niyo yung sabi niya? Siya po'y nag-aaral, sinira ng pamilya, yung pamilya, yung kanyang pagkatao. Ibig sabihin, yung nanay niya, nagkahiwalay, nag-asawa, mga gano'n, nasira ang pag-aaral niya. Sabi niya, kay eskwela po niya si Jaworski. Pero itong taong ito na napakabait na tao, 4 ang kanyang pinatay. Sabi niya, 4 ang napatay ko. Alam po ninyo, pag po yan ay kumakanta sa concert sa Manila noon, sa Papuri, may mga kasamang pulis. Kasi bumait nga ho siya. May posa siya, kakanta sandali kasi nanalo siya sa Papuri, kakanta. Meron pa isang saman. Pagkakanta niya, uuwi na, may posas na naman, dadali na naman sa Muntinlupa. Pero ngayon po itong taong ito'y nakalaya. Alam niyo kung bakit? Dahil sa kasaganaan ng kaligtasan na binigay ng Diyos sa kanya. At ngayon, siya po ay isang mangangaral ng salita ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos doon. Ganon, bumago ang Diyos. Ganon bumago. Yun po yung kasaganaan ng kaligtasan. Eto, tingnan niyo mabuti. Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka. Ikaw at ang iyong kasaganaan ng kaligtasan. Matapos kang maligtas, pati kasambahay mo, maliligtas. Alam po ba ninyo, 8 taon ako sa pananampalataya, naligtas ang aking pamilya. Kami po ay lumaki talaga sa isang pamilya na nagis na namin yung isang pananampalataya na nagis na nating lahat. Ako po yung naging Kristiyano, October 1, 1983. Ang aking ina, ang aking mga kapatid, nung ako'y unang makakilala sa Panginoon, hindi nila ako maintindihan. Ngunit ito ang nakikita ko. Yung pangako ng Panginoon, hindi ba kasaganaan sa kaligtasan, sino po rito yung gustong maligtas ang kanyang buong pamilya? Taas ang kamay. Di ba? Tayo lahat. Meron po ba ritong gusto, pastor, gusto ko po mapunta sila sa impyerno? Walang ganon eh. Walang ganon. Ako, nung ako'y unang makakilala, ang pangarap na pangarap ko, Lord, sapagkat naunawaan ko si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Inaawit natin yan. Pag binasa mo ang Matthew chapter 24, makikita mo ron ang palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon. Bago pa po ako mananampalataya, nababasa ko na yan. Ito ang tanong ko sa sarili ko. Paano kung bumalik ang Panginoon? Hindi paligtas ang aking mga mahal sa buhay.
Paano kung bumalik ang Diyos? Ang sabi niya, siya'y babalik at kukuhanin ng kanyang mga anak. Hindi pa nakakakilala ang aking ina, ang aking mga kapatid. Alam po ninyo, 3 buwan akong mananampalataya, umuwi ako sa aming bahay. Ipinakita ko na ang buhay ko'y binago ng Diyos. Ipinakita ko na ang Diyos sa aking buhay ay buhay talaga. Pagkatapos ng 8 taon, kasaganaan ng kaligtasan, naging mananampalataya kaming lahat. Ang huling-huling nakakilala sa amin, yung kapatid kong panganay, napakalakas manigarilyo. Malaki ang tiyan. Alam nyo, kainom ng beer. Manginginom talaga siya. Kung meron manginginom dito, pasensya na po kayo. Kinukwento ko lang. Okay, pero kung talaga, okay, ito, pagkatapos ng 8 taon, na bago po itong taong ito. Siyang huling-huling nakakilala. Kumpleto kami sa Panginoon. Yung aking lola, lolo, na talagang galit na galit sa akin at ang akala ako'y nag-iba ng relihiyon, nakakilala rin sila sa Panginoon bago sila namatay. Ngayon po itong kapatid kong ito ay nagpapastor na rin. Siya po yung may hawak ng isang iglesia dito po sa Iba, Hagonoy, Bulacan. Makikita natin dito yung kasaganaan sa kaligtasan. Mga kapatid, sino ang gustong maligtas yung pamilya? Taasan kami. Tayo lahat, di ba? Pastor, gusto ko pong maligtas yung pamilya ko. Ibibigay ito ng Diyos. Amen. Kung hinihiling mo. Pero kung ayaw mo, ikaw lang gusto mong magpunta sa langit, nakakalungkot naman yon. Isipin mo, sabi ng Biblia, mabuti pa sa iyo na hindi ka na ipinanganak, napunta ka sa impyerno. Ang uod ay buhay, ang apoy ay buhay. Gusto mo bang mapunta roon ang mga mahal mo sa buhay? Hindi. Pero yung kasaganaan ng kaligtasan, mapakaganda po nito. Alam nyo, makakamit lamang natin ang kasaganaan sa kaligtasan kapag si Kristo ay tinanggap natin, Panginoon at tagapagligtas. Pastor, ano po yung masaganang buhay? Napakasagana ng buhay mo kapag iyan. Diyan magsisimula ang kasaganaan ng buhay. Pangalawa, tingnan niyo, kapag nakamit natin ang kaligtasan, ang kasaganaan ng kaligtasan, magkakaroon tayo ng kasaganaan sa kabuhayan. Magkakaroon ng kayamanang material. Masabamba ang yumaman? Sipin mo, Pastor, akala ko nung pag-Kristiyano ka na, masama ang yumaman eh. Akala ko, kapag ikaw ay Kristiyano na, hindi na, pupunta ka na sa langit, okay na yan, pupunta ka naman sa langit eh. Mga kapatid, hindi po ganon. Hindi po ganon. Ang Biblia, ang nangako, sabi niya, kasaganaan sa kabuhayan. Sabi diyan, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap sa langit po yan. Pero yung kasiyasiyang buhay, makakamit po natin dito yan. Mga kapatid, hindi tayo magiging perfect dito, bagamat ang goal ng Diyos sa atin maging perfect. Pero yung pong magkaroon ng masaganang buhay, yung tupa, ang tawag sa atin ay tupa. Idinadala tayo sa masaganang pastulan. Eto, tingnan niyo mabuti. Kasaganaan ng kabuhayan. Mayroon pong sinabi sa Deuteronomy 28:11-14. Ang sabi diyan, gusto ko lakasan ninyong lahat ang basa nito. Tingnan natin, ha? Tingnan natin. Pastor, totoo ba yung sinasabi mo na yan? Basahin natin lahat. Ready? Basahin natin. Gusto ko magbasa lahat. Ready? Begin. Pasasaganain niya kayo ng bagay. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo, pararamihin niya ang inyong mga anak, mga hayop, pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Bagkos tayo pang magpapahiram. Gagawin niya kayong mga pangunahing na mga bansa, hindi tagasunod. Uunlad kayo at di mabibigo. Kung susundin ninyo mabuti ang kautosang bilugan yan. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh o sasamba. Okay. Ito bang sinasabi ko pong ito'y sa langit o dito sa lupa?
Eto po yan sa lupa Alam po ba ninyo, ang nangako sa bansang Israel ay ang ating Diyos? Ang ating Diyos na tinanggap ay nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, at tinanggap mo sa iyong puso. Ano ang pagkakaiba ng pangako ng Diyos sa bansang Israel na talagang bayan ng Diyos? Tayo po ang tinatawag na bagong bayan ng Diyos kapag tinanggap mo ang ating Panginoon. Anong sabi diyan? Pasasaganain niya kayo sa lahat ng inyong Pasasaganahin niyo kayo sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak. Mga hayop. Pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Sino po rito may utang sa credit card? Taas ang kamay. Yung iba ayaw makisame. Taas nga ang kamay, wala pa kayong utang sa credit card, taas nga ang kamay. Okay, praise the Lord. Sinong may utang sa kapitbahay? Okay, eto. Ito ang pangako ng Diyos Kasaganaan. Pero pastor, bakit hindi namin makamit ito? Mga kapatid, siguro kung hindi pa ngayon, buhay ka pa, maghintay ka. Pero dapat ang sabi, hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Mamuhay ka ng ayon sa iyong kalooban. Kaya ito tayo, pagpapalain nga niya kayo lahat ng inyong gagawin dahil dito hindi kayo mangungutang. Bagkus kayo pa ang magpapahiram. Pambahira, walang isipin mo, walang nanghihiram sa Family Christian Church. Lahat may pera. Halos pagka nabunggumi bulsak, talaga namang kumakalansing. Puro pala barya. Pambira. Hindi ba? Makikita po natin yan. Ang sabi po diyan, tinan nyo ang sabi po, bagkus kayo pa magpapahiram, gagawin niya kayong pangunahing bansa. Hindi tagasunod. Uunlad kayo. At di mabibigo kung susundin ninyo. Ito ang kondisyon. Susundin yung mabuti ang kautusan. Ibinibigay ko sa inyo ngayon. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Ang bansang Israel, kapag sila'y lumabag, hindi sila sumunod sa Panginoon, natatalo sila. Pero kapag sila'y nagiging tapat sa Diyos, nananalo sila. Ganyan din po tayo. Kaya ang sabi rito, huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh o nisasamba, maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong tatalikod. Huwag kayong hihinto. Ayoko nang tapos na ako, post encounter na, okay na. Tapos na ako. Hindi na ako kukuha ng SOL1. Maraming ginagawa. Alam po ba ninyo mga kapatid, itong ating process na ginagawa, hindi po ito para sa akin. Huwag kang hihinto, huwag kang tatalikod. Lahat lamang ng didikit sa Panginoon ang pagpapalain niya. Tandaan po natin. Kaya po yung ginagawa nating process na yan, hindi sa akin yan. Sa atin po yan. Sa kapakanan po natin, sa kapakanan ng ating buong pamilya at ng ating personal na buhay. Lahat ng tumanggap kay Kristo, lamang ang magkakaroon ng masaganang buhay. Pastor, baka hindi po totoo yan. Mayroon pong mga tao na wala kay Kristo, pero mayayaman. Opo. Pero ang pinag-uusapan po natin dito, yung kasaganaan ng kabuhayan, mayaman ka na, masaya ka pa. Mayaman ka na, may kapayapaan ka pa. Mayaman ka na, pupunta ka pa ng langit. Iyon ang pinag-uusapan natin. Mayaman ka nga, hindi ka makakain. Hindi mo alam kung saan dadalhin yung pera mo. Minsan, may pera ka na, wala ka pang kakontentuhan. Di ba? Mayaman ka nga. Bakit maraming mayamang nagpapakamatay?
Bakit maraming mayamang nagda-drugs? Bakit maraming sikat na tao? Pumapatay sila, makamit lamang yung kanilang minimiti. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung kasaganaan ng buhay na kasama ang ating Panginoon. Kaya po sabi rito, lahat ng magtutuloy, huwag kayong liliko, huwag kayong kakaliwa, huwag kayong kakanan, huwag kayong hihinto. Sino ang nagpaplanong huminto? Taas ang kamay. Sino ang nagpaplanong huminto na sa process? Taas ang kamay. Hindi ko kayo kayang pigilin. Pero ang sinasabi ko po rito, kapag huminto ka, yung kasaganaan ng buhay, kapayapaan, mawawala sa iyo. Alam po ba ninyo yung mga taong tumalikod na napakalungkot ng buhay? Yung mga taong himiwalay, napakalungkot na ng buhay. Pagising sa umaga, saan kaya ako pupunta? Wala akong mapuntahan. Pero kayo, pagising nyo sa umaga, makikita ko na naman ang pamilya ko sa church. Mamayang gabi, meron na naman kaming fellowship kala Brother Paul. Maraming handa. Di ba? Bukas, meron na naman kaming prayer and fasting, pero hindi fasting kung minsan. Talagang kumakain din. Di ba? Ibig sabihin, Daniel fast kasi. Pero yung mga taong himiwalay, yung mga taong tumalikod, yung mga taong huminto, yung mga taong nagtampo, puntahan ninyo, malulungkot ang buhay. Hindi makabalik, nakakahiya. Kahit tatanggapin mo, nahihiya pa rin. Bakit? Nakakahiya naman. Pride. Humiwalay ka ba naman? Himiwalay ka sa Panginoon. Pero yung mga nagtutuloy-tuloy sa process, nagpupunta rito, tingnan niyo yung katabi mo, napakasaya ng buhay. Diba? Diba? Magaganda. Habang sinakanta natin yung kay buti-buti mo, Panginoon. Diba? Kaya wala eh. Mga kapatid, saan ka pupunta? Sige nga. Tandaan po natin. Ang sabi sa Genesis 13:2, ang sabi po diyan, mayaman na noon si Abraham. Si Abraham, marami na ang kanyang mga tupa, kambing, baka, marami na rin siyang ano? Masama bang yumaman ang Kristiyano? Si Abraham ay napakayaman. Napakayaman ni Abraham, ang anak ng Diyos. Pero sino ang nagpayaman sa kanya? Tingnan sa Genesis 14:20-23. Basahin natin lahat. Ngunit sumagot si Abraham, sumumpa ko sa harapan ni Yahweh. Basahin natin lahat. Ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Okay, sino ang kausap niya rito? Si Melchizedek. Si Melchizedek. Binibigyan siya. Pero anong sabi niya? Wag. Ayoko. Para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman sa akin. Para masabi ng tao na ang nagpayaman sa akin ay ang Diyos na buhay na kayang payamanin din tayo. Sino ang gusto yumaman? Taas ang kamay. Bahala yung ayaw. Bahala yung ayaw. Ano? Bahala yung ayaw. Pero kaya kang payamanin ng ating Diyos. Kaya kang payamanin. Bakit? Anong sabi ng Biblia? Ito, Philippians chapter 4, 17-19. Sabay-sabay tayong bumasa. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, sabi ni Pablo. Ang nais ko'y sumagana, ang pakinabang na tatanggapin ninyo at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan. Ang kayamanan ba ng Diyos ay mauubos? Anong sabi anong pangako ng Diyos yan? Buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Kayamanan mo mauubos. Pero ang kayamanan ng Diyos kailanman ay hindi mauubos. Kaya pag ikaw ay nakatikit sa Panginoon, para kang tumatabo ng kayamanan. Bakit? Dahil nakadikit ka sa Diyos. Pastor, ikaw po ba yun po ba yung sinasabi nyo yan? Naranasan na ninyo? Opo. Mga kapatid, saan ka nakakita? Sa Pilipinas, ano? May bahay ako doon. Pag ikaw ay may bahay sa Amerika, pinag-uusapan ka. Saan ka pa nakatira? Hindi, sa Amerika lang.
Minsan, yung aking kapitbahay, si Ray Chavez, sabi niya, pinuntahan niya kami kasi, di ba, kahangganan namin isang ganyan. Sabi niya, pimirma kami dahil magpapagawa na kami. Dinala niya yung titulo nung lupa. Sabi ko kay Sister Ella, tinan mo ha, Amerika, may titulo tayo ng lupa. Mayaman. Di ba? Ibenta mo yung bahay. Praise the Lord. Ibenta mo yung bahay. Okay, ibenta ko yan. Umuwi ako ng Pilipinas. Milyonaryo ako sa Pilipinas. Hindi ko nababayaran yung mga credit card dito para mali yun. Ibig sabihin, milyonaryo ka. Di ba? Nararanasan ko po yan. Bakit? Mga kapatid, siguro makikita natin yung kasaganaan ng kabuhayan. Sabi ko nga nung Christmas, merong isang tao, dinala ko diyan sa anong tawag dito? Yung parang Costco. Sabi sa akin, Pastor, lahat ng gusto mo, kuhanin mo na diyan. Sabi ko, wag naman, nahihiya pa nga ako eh. Wag naman, kasi Christmas. Pero siyempre naghihiyahiyaan lang ako. Ibig sabihin, gusto naman na kuhanin mo lahat diyan. Pagpapala yan eh. Pagpapala yun. Hindi po iyon udyok lang ng Diyos sa Kanya yun. Kanyan ang naglilingkod sa Panginoon. Tapos na nga ang Pasko, bagong taon na, magpe-Pebrero na. Hindi pa nga nauubos eh. Mamaya ito nakagugulat sa akin. Hindi pa nauubos yung sangkabang bigas ko. Talaga, may dumating sa akin, nagbusina lang sa kotse. Maraming dala na pagkain. May isang kabang bigas na naman. Sabi ko, wag naman kayong pupunta at kukuhanin naman ninyo yun. Ibig sabihin, mga kapatid, sabi ko, tinamin yung Panginoon. Hindi namin maubos-ubos yung bigas na yun. Nag-prayer and fasting pa tayo. Lalo kami, hindi nakakaubos. 21 araw yan. Yung ba, aksidente lang? Tingnan nyo yung rep namin ngayon. Punong-puno. Hindi pa nauubos. Nung Pasko pa yan. Pati yung turkey na noong Thanksgiving, nandoon. Yung ba, nagkataon lang ba yan? Masaganang buhay. Ang kasaganaan kasi ng buhay kung paano ka makukontento sa buhay mo eh. Iyan po yun dahil kasamahan natin ang Panginoon. Mga kapatid, kaya kailangan natin ang Diyos ang magbubuhos. Kailangan lamang nasa atin ang ating Panginoon. Hindi nga eh. Mga kapatid, alam nyo itong goal ko na ito, itong taon na ito, sabi ko, usap kami ni Sister Ella, kailangan maranasan natin ang masaganang buhay. Alam nyo kung bakit? Nangangaral tayo, ipapakita natin na ang Diyos natin ay buhay sa taong ito. Ito ang goal namin. Babayaran namin lahat ang utang namin. Sa December, magpapatuto ko sa inyo. Pero ang papatuto ko sa inyo, bayad na ang utang namin. Wala na kaming credit card, puro debit card na lang. Ayaw niya na? Ayaw niya na? Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Okay, yun eh. Kaya ba ng Diyos yan? Kaya ba ng Diyos? Kaya lang Diyos. Kaya natin. Kaya dapat ang tawag sa ating lahat, talagang pag Kristiyano ka, Don Ben, Don Frank, Donya Tess, Donya, ano ba, di ba? Kaya si Papa Joe, Don Papa Joe. Naku, gandang pakinggan nun. Don Joe, ibig sabihin. Di ba? Ibig sabihin, iyon tayo eh. Ayaw ba ninyo nun? Sapagkat sa harap ng Panginoon, talagang masagana tayo. Sino ang ayaw yumaman? Taas ang kamay. Sige, ayaw. Ayaw? Sino ang gustong makabayad sa utang itong taon na ito? Taas ang kamay. Gusto niyo yan? Then nagkahalataan din. Nakita natin. Gusto natin lahat yan eh. Gusto nating lahat. Mga kapatid, gusto natin. Ayaw lang talaga. Okay, tingnan niyo.
Ito pa, kasaganaan sa katagumpayan. Bibilisan ko po ng konti, ano? Bibilisan ko ng konti. Okay, ang sabi diyan, kasaganaan sa katagumpayan. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay sa gabi at araw. Ang katulad niya ay isang, punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Iyan ang anak ng Diyos. Bakit? Kailangan punong-puno ka ng salita ng ating Panginoon. Kaya kung inutusan kayo mag-devotion, mag-journal, mga kapatid, para pagpalain tayo. Iyan ang utos, iyan ang gusto ng Panginoon. Binubulay gabi at araw. Ito pa, basahin natin Genesis 39:2 hanggang 5. Sabay-sabay po tayo, please. Sa buong panahon ng paglilingkod niya sa bahay ni Potiphar, sumasa kanya si Yahweh. Ano man ang kanyang gawin, ay magtatagumpay. Napansin ito ni Potiphar, sa tuwa niya, ginawa niya itong katiwala ng bahay at sa lahat niyang ari-arian. Mula roon, pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potiphar. Dahil kanino? Kay Jose, umunlad ang kanyang kabuhayan. Bible po yan. Bakit umunlad si Potiphar? Kristiyano ba si Potiphar? Sino ang Kristiyano? Sino ang mananampalataya? Mga kapatid, tingnan nyo nadikitan lang siya ng mananampalataya. Dumikit lang si Potiphar kay Jose, umunlad ang buhay niya. Lagi kayong didikit sa mga lingkod ng Diyos o mga Kristiyano. Didikit kayo. Huwag kayong magdidikit sa walang Diyos. Maniwala kayo. Puro negative ang maririnig ninyo dyan. Kaya maraming tao ang nawala ng pag-asa dahil nagdidikit sila noon. Ito, dumikit siya. Umunlad, nagtagumpay. Eto pa, tinan nyo. Huwag mong kaliligtaang basahin ng aklat na iyon. Dilid-dilihin mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Ano ang sikreto ng kaginawan at katagumpayan? Salita ng Diyos. Sino tinatamad mag-devotion? Sino na tinatamad mag-process? Wala. Nakakahanga ang Family Christian Church. Talaga naman. Palakpakan natin, Panginoon, talaga. Walang ihinto. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang ihinto. Kahit hindi ka makagraduate ngayon, huwag kang ihinto. Makakagraduate ka din. Di ba? Okay, tingnan niyo. Ang sabi niyan, ito pa. Ito ang kaulilin niyan. Basahin natin lahat. At pinagpala ng ganito. Pagpalain ka nawa ni Abraham, ng Diyos ng kataas-taasan. Lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbibigay sa iyo ng tagumpay. Ang Diyos ang magbibigay ng tagumpay. Kanino, tatanungin ko kayo, kanino matatagpuan ang kasaganaan ng kaligtasan? Panginoon. Kanino matatagpuan ang kasaganaan ng kabuhayan? Sa Diyos. Kanino matatagpuan ang kasaganaan ng katagumpayan? Sino ang kailangan natin? Wala nang iba. Wala nang iba. Kailangan mo si Kristo. Sa oras na ito, Pastor, hindi ko po nakakamit itong kailangan mo si Kristo ngayon. Alam mo ba, pwede kang gumaling sa oras na ito? Alam mo ba na pwede kang pagpalain ng Diyos sa oras na ito? Tayo lahat ay tumayo. Tayo lamang ay pipikit, sumandali. Mga kapatid, hindi po ako nagsalita ng sa sarili ko lang. Ito'y galing sa Diyos, galing sa Biblia. Kung nais mong makamit ang kaligtasan, kasaganaan ng kaligtasan, kailangan mo si Kristo sa buhay mo. Kailangan mo ng kagalingan, kailangan mo si Kristo sa buhay mo. Kailangan mo ng kasaganaan, kailangan mo si Kristo. Kailangan mo ng kapayapaan, kailangan mo si Kristo. Sapagkat si Kristo lamang ang magbibigay nito. Hindi ko alam kung ano ang problema mo ngayon. Pero ito ang alam ng Diyos. Pwede po ba tayong pumikit sumandali? Ang Diyos lamang nakakakita.
Siya ang magbibigay ng masaganang buhay. Ngunit kailangan suko mo ang buhay mo. Kung ito'y ngayon mo lang narinig, kailangan mo si Kristo. Bakit di mo siya tanggapin sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas? Tanggapin mo siya sa oras na ito. Isuko mo ang buhay mo. Sapagkat si Kristo ang magbibigay ng kasaganaan, masaganang buhay sa iyo. Higit sa lahat yung kaligtasan. Kung nais mo siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas, taas mo lamang ang iyong kamay, Pastor, panalangin mo po ako. Gusto ko po ng kasaganaan ng buhay. Gusto ko po, pinagsisisihan ko po ang kasalanan ko. Gusto ko po siyang tanggapin. Meron po ba? Habang tayo, ang Diyos po yung naghihintay sa atin. Meron po ba? Huwag kayong mahiya. Sige po. Nais natin ng kagalingan ng puso natin. Halika po. Pagpe-pray kita. Huwag kang mahiya. Pastor, gusto ko po ng kasaganaan. Pastor, gusto ko po ng kasaganaan ng kaligtasan. Lahat ng nagnanais, huwag kayong mahiya. Pagpe-pray ko kayo, lumapit lang po kayo sandali. Teka. Bilisan lang po natin. Ang kasaganaan, ang Diyos ay naghihintay. Nais mo ng kagalingan. Halika po. Nais mong tanggapin ng Panginoon. Halika, hinihintay ko kayo. Huwag po kayong mahiya. Alam niyo ang sabi ng Bible, kapag ako'y kinahiya mo sa harap ng maraming tao, ikakahiya rin kita. Meron po ba? Halika, hinihintay ko po kayo. Lumapit po kayo sa unahan. Gusto ko po kayong ipanalangin, mga kapatid. Praise God. Ang Diyos lamang. Halika po. Halika. 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 Pagpe-pray natin. Halika po. Halika. Sa likuran, naririnig ninyo ako? Naririnig ninyo ako? Halika. Kahit na pumana ng palataya kayo, may mga problema kayo, gusto ng Panginoon. Sakit ka. Halika, Susan, ipagpe-pray ka namin. Halika. Praise the Lord. Pag-pray natin ito. Salamat sa Panginoon. Halika. Ang Diyos lamang nakakaalam. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Alam po ba ninyo ang desisyon ninyo ngayon? Ang Diyos ay magbibigay ng kagalingan. Ang Diyos ay magbibigay ng kasaganaan. Ang Diyos ay magbibigay ng kaligtasan. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Sumunod kayo sa aking panalangin. Dakilang Diyos, sa oras na ito, sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas ko. Mula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa kasaganaan ng kaligtasan, ng kabuhayan, ng katagumpayan. Mula ngayon, idinideklara ko na ikaw ang aking Diyos na magpapagaling sa aking kasalanan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin. Gusto ko po kayong ipanalangin lahat. Anong pangalan nito? Richard. Si Richard. Si Richard po ay may sakit sa kidney. Si Susan, alika Susan. Pwede po ba nating itaas lahat yung kamay natin kay Richard, kay Susan? Lahat po ng mga may sakit pa. Si Susan po ay may cancer. Sa pangalan ni Jesus, kayang magpadala ng Diyos ng kasaganaan, ng kagalingan. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos na magdadala ng kagalingan? Hallelujah. Tayo manalangin. Ipadala mo, Diyos, ang kagalingan at kasaganaan kay Richard. Ang kanyang kidney sa pangalan ni Jesus, ibabalik mo sa normal in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, sa kasaganaan ng katagumpayan na ibibigay mo sa oras na ito. Lord, salamat sa kanyang mga magulang na naririto na lumapit sa iyo. Panginoon, narito kaming lahat. Nakikiusap, nagmamakaawa. Ikaw ang nagsabi, dahil sa iyong sugat, gumaling kami. Sa pangalan ni Jesus, ang cancer ni Susan ay pagagalingin mo in Jesus' name. Salamat po, ganun din si Richard. Bawat isa na naririto, ano man ang kanilang karamdaman, spiritual man ito, physical man ito, sa pangalan ni Jesus, ibuhos mo ang kagalingan. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Pangan natin ang ating Diyos. Hallelujah.